Start tayo sa isang bonggang 5-star hotel sa Yunzhou. Isang red-haired na babae, si Jia Yao, ang bagong ligo at nakatapis lang. Habang sa kabilang kwarto, isang lalaking nagngangalang Fang Chiao ang feeling aso na inaamoy ang damit niya, kadiriha. Ding dong, may delivery daw. At ang nag-deliver, walang iba kundi ang ating bida na naghahanap buhay lang ng marangal. Pagbukas ng pinto ni Fang, gulat na gulat si kuya mo nang makita ang bida natin. Sakto namang labas ni Jia at nagtanong tungkol sa damit niya. Shocked ang bida natin kaya nabitawan tuloy ang dala niya. Nang makita ang reaksyon niya, biglang nag-init ang ulo nitong si Fang at pinagmumura ang ating hero. Sa gitna ng sigawan, biglang tinawag ni Jia na darling si Fang. Wait, anyare, ang gulo, besh. Nuggets din ni Fang ang sitwasyon. Nangaasar pa siyang nag-delivery boy lang pala ang walang kwentang asawa nito. Nag-flashback tuloy sa bida natin ang 3 taong pagtrato sa kanya na parang basurahan, kaya kinompronta niya ito, bakit siya niloloko? Ang kapal ng mukha, sagot ba naman ni Jia, kasi isa lang siyang patapon na delivery boy. At para mas masakit, pinagmalaki pa niya si Fang bilang mayamang tagapagmana ng isang malakas na pamilya. Dinurog pa ni Jia ang ego niya, si Fang lang daw ang deserve niya at hindi isang buraot. Ang malala, bibigyan daw siya ni Fang ng 5-star rating kung luluhod siya. Siyempre, umalma ang bida natin. Hindi siya pumayag. Sinabihan niya silang parehong walang hiya. Porket mayaman, pwede na bang maging ganyan kasama? Deadma lang si Fang at lumapit pa kay Jia. Pero mabilis ang reflexes ni kuya mo, hinablot ang kamay nito at pinigilan. Nataranta si Jia at sumigaw na bitawan daw ni Ya Chen ang lalaki. Magpapatawag daw siya ng security kung hindi ito aalis. Napaisip tuloy si Ya Chen kung paano nagsimula ang lahat. Lolo niya lang naman ang nag-ayos ng kasal na ito. Naalala niya ang unang pagkikita nila ni Jia sa loob ng kotse, akala niya magkakaroon sila ng forever na masaya. Boom, gising sa katotohanan. Na-realize ng bida natin na ilusyon lang lahat at binalaan siyang magsisisi ito ng malala. Pag-alis niya, tumawa si Jia at sinabing ang pinakamalaking flop niya ay magkaroon ng palamuning asawa. Sa labas, may biglang tumawag sa phone niya. Isang lalaki ang nagbalita na tapos na ang 3 taong pagsubok niya bilang son-in-law ng pamilya Wang. Kaya ang next quest ng ating bida, isang malupit na business trial sa mismong siyudad, binili pala ng lolo niya ang washing group at ginawa siyang chairman. Nang kamustahin ang asawa, sabi ng bida, hindi na ito dasorve ng pamilya nila. Pag-uwi ni Jia, bumulaga sa kanya ang isang nakakalokang eksena. Nakita niyang nag-iimpake ang bida at inasar kung lalayas ba talaga ito dahil lang sa isang maliit na bagay. Nangaasar pa si Jia na palamunin lang siya kaya dapat tiisin na lang nito ang lahat. Napaka-toxic diba? Pero sumabog na si Chen at isinumbat ang 3 taong pang-aalipusta. Tiniis daw niya lahat dahil sa pag-ibig, pero ngayon, awat na, quits na tayo. Sa sobrang galit, humingi na ng divorce ang main character natin, shock tuloy ang lola mo. Hindi siya makapaniwala sa kakapalan ng mukha nito at tinawag pa rin siyang walang silbi. Tinakot pa siya ni Jia na mawawala ng luxury apartment at kotse. Pero deadma na ang bida natin. Sa inis, pumayag siya sa divorce at nagreklamo bakit pa siya ipinakasal ng lolo niya sa isang talunan. Gusto sana tapusin agad ng bida natin sa City Hall kinabukasan, pero gumawa siya ng palusot pang 80 kaarawan daw ng lola niya bukas. Palusot pa niya, kailangan daw muna itong pag-usapan ng pamilya kasi matandang kasunduan iyon, ang daming ebas. Habang naglalakad palayo ang bida, sumigaw siya na magsisisi raw ito at babalik ding gumagapang. Paglabas niya ng building, may tumawag agad na naka-standby na raw ang sundo niya sa kanto. Pagliko niya, sinal. Kahit umuulan, nag-alok ng payong ang tauhan niya, pero pas muna ang bida natin. Gusto niya raw ma-refresh ng ulan ang utak niya sa lahat ng crazy na nangyari. Binihisan siya ng coat ng alipores niya, at finally, nag-signal na ang lolo mo na gora na. Vroom! Humataw paalis ang convoy ng mamahaling kotse, kaya literal na napanganga ang mga tao sa kalsada. Shocked ang mga person sa dami ng Rolls-Royce, pati si Jiao napalok sa bintana, super curious kung may big-time VIP na dumating sa kanila. Habang chill sa kotse, napasmirk ang bida natin. Walang kaalam-alam ang mundo sa tunay at nakakalukang pagkatao niya. Kasi naman, ang Ye family ang pinakamisteryoso at ultimate yamanin na may $100 billion na yaman. Maya-maya lang, bonggang sinundo ang lolo mo ng isang VIP helicopter na kanina pa naghihintay sa kanya. Kaloka kasi ang mga heirs ng Ye family. 3 years old pa lang, sabak na agad sa malalang training. Plus, may pa-surprise special tests pa ang elders para tumibay ang character nila. Kaya 3 years ago, pinasabak siya ng lolo niya sa Wong family bilang isang hamak na NPC para matest.
Dati, chill lang niyang tinanggap yung hamon. Pero ngayon, iba na ang ihip ng hangin, mga besh. Kahit bugbog sarado ang feels, may tumulong luha kay kuya. Tapos na ang matinding training niya, at welcome back na welcome siya ng squad. At ngayon, habang nakatayo sa harap ng bonggang mansyon, palaban na dineklara ng bida nating nagbabalik na si Yi Chen. Samantala, kinabukasan ng 10:00 ng umaga, nag-grand reunion ang Wong family sa Shishan Villa para sa isang party. Doon, napansin ng lola ni Zhao na missing in action ang bida natin at tinawag siyang pabigat. Medyo na-shook si Jia Yao kaya nagpalusot ang lola niyo kesyo pumasok daw sa work para iwas issue. Pero naku, nilait-lait agad ng mga epal niyang pinsan na sina Wang Yuan at Wang Xiaoe ang pagiging delivery rider niya. Pagkarinig sa chika, uminit ang ulo ni lola at pinapapunta agad ang bida natin, wala daw kasing breeding. Dahil cornered na, napilitan si Jia Yao na i-drop ang bomb, magdi-divorce na raw silang dalawa. Nang gigil ang lola at sumigaw, sino raw nagbigay ng karapatan sa kanila arranged marriage yun. Para makalusot, nagdrama si Jia Yao, umiyak at gumawa ng kwentong nag-cheat daw si Yi Chen. Kumagat naman sa fake news si lola at sobrang nagwala sa galit. Tinawag pa yang hayop ang bida natin. Nambulong pa yung isang pinsan na expected na raw lumandi sa iba yung guy, kasi never naman siyang hinawakan ni Jia Yao. Kahit ganun, deadma si lola at pinagpilitang wala pa rin daw karapatang magloko ang lalaking yun. Inutos niyang tawagan agad ang bida natin para matikman ang bagsik ng hustisya ng pamilya Wang. Sinunod ito ni Jia Yao at sumagot naman ang ating main character. Sabi niya hinahanap daw siya ng lola, pero hard pass ang bida natin. Sabay baba ng phone. Grabe, sobrang nanggigil si ate girl sa kapal ng mukha niya. Sinumbong niya kay lola na hindi raw pupunta, kaya mas lalong nag-usok ang ilong ng matanda sa sobrang angas niya. Kaya naman inutusan ng lola ang pinsang si Shi na kaladka rin siya, at tuwang-tuwa pa ang mokong na manggulpi. Habang feeling astig na umalis ang pinsan, abang na abang naman ang Wong family sa susunod na mangyayari. Dito na sumingit si lola para mag-announce ng pasabog. Kahapon lang daw, may isang misteryosong bagong chairman na nag-take over sa Hashing Group. At dahil may nakasalalay na $70 million contract ang pamilya Wong, kailangan nilang pabilibin ang bagong boss. Samantala, napatanong ang tropa ng bida natin kung bakit naka-delivery uniform pa rin siya. Sabi ng bida natin, last day na daw ng contract niya at kailangan tapusin ang misyon, hindi pa time mag-flex ng tunay na identity, kaya mas bet muna niyang mag-observe sa shadows. Ninja moves muna ang person. Eksakto namang nangyari. Tumawag si Shi Yaoji para magchika. Tinanong kung nasaan ang bida natin, at sinagot niya na nagde-deliver siya ngayon sa Elvan Residential Community. Ngumiti ng nakakaloko si Shi Yaoji at sinabing wag siyang aalis dahil papunta na siya, Aba, pinaharurot agad ng pinsan ang kotse niya, planong sagasaan ang bida natin, grabe ang gigil. Utos ni Shi Yaoji, sumakay daw siya kasi pinapatawag ni lola. Pero warning ng lodi natin walang makakapigil sa hiwalayan nilang dalawa. Period. Na beast mode ang pinsan at sinabing may family justice daw na magaganap, cheater daw kasi ang bida natin kaya dasord turuan ng leksyon. Ang kapal. Tinanggal ng bida natin ang kaniyang helmet, sabay tanong kung si Jia Yao ba ang nagpakalat ng fake news na yan. Nang malaman ang totoo, hindi na niya napigilan, tawang-tawa ang bida natin, kaya naiwang shocked at loading ang utak ng pinsan. Naging seryoso agad siya at sinabing ang kapal ng mukha ni Jia Yao magsinungaling. Na-shock si Shi Yaoji sa death glare ng bida, literal na boss aura, kahit takot, nag-utos pa ring sumakay, pero ni-reject ulit siya ng lodi natin. Dahil pikon, bumaba ng kotse si Shi Yaoji para daanin sa suntukan ang usapan. Sumugod siya para manuntok, pero basic lang na iwasan ng bida natin, sabay bigay ng malutong na sampal sa mukha ng pinsan. The Surve. Sa sobrang hiya, naglabas ng kutsilyo ang lolo mo para tapusin ang bida natin. Pero chill lang ang main character natin, walang kahirap-hirap na umiwas. Boom, sinapak niya sa mukha ang pinsan, sapul na sapul. Habang nakabulagta, sinabihan siya ng bida na hindi na siya tuta ng Wong family. Simula ngayon, walang pwedeng mag-utos sa kaniya kung hindi niya bet. Talo. Hanggang banta na lang ang pinsan habang umaalis ang bida. Samantala, tuloy pa rin ang bonggang birthday party sa Wanhao Hotel. Excited na nag-aabang ang Wong family nang dumating ang kotse. Proud na proud pa si lola, akala niya nadala talaga ng apo niya ang bida. Pero nagulat ang lahat nang bumaba ang pinsan na bugbog sarado, at umiiyak na tumakbo kay lola, hala siya. Shocked si lola. Pagkatanong niya, agad sinisi ng pinsan ang walang kwentang asawa ni Jia Yao. Super beast mode ang tatay niyang si Wang Jikyong, at nangakong re-resback. Gustong ipapulis ng pinsan ang bida, pero may ibang malupit na plano si lola.
Sabi niya, super nakakahiya daw yon. Kaya siya na raw bahala sa family drama nila. Utos ng lola kay Shang? Gamitin ang mafia connections niya para turuan ng leksyon ang bida natin. Makalipas ang 30 minuto, chill na nagde-deliver si Kuya Hero sa Huayuan. Biglang boom! Pinalibutan siya ng dalawang goons na naghahanap ng away. Gets agad ng lodi natin na pakawala sila ng Wong family, syempre, hard pass si Kuya. Sugod agad ang mga tambay para baliin ang kamay niya. Pero GG na agad, tumba ang dalawa at umiiyak sa sahig bago pa mag-umpisa ang bardagulan. Chill lang naglakad palayo ang main character natin. Good vibes pa rin dahil safe ang delivery niya. Pero wait, tumayo ang isang gun. Pulang-pula ang mata sa inis at pinigilan ang lodi natin. Hinablot niya si Kuya mula sa likod. Pero ang nasa isip lang ng bida natin, salamat naman at hindi nasira ang pagkain. Tapos, arangkada na ulit sa scooter para sa last order. Samantala, bongga ang birthday party ni Lola Wong sa sikat na Wanha Hotel. Sa kabilang banda, chinika ni Wong Jiking na basag ang mga goons niya kay Yi Chen. Bad trip tuloy si Lola. Naisip niya, baka naman OP martial artist talaga ang mukhang ewan na manugang na yun. Biglang may nag-announce. Dumating daw si Mac Han, ang big boss ng delivery company, para bumati. Nakilala agad ni Wong Jigyong ang boss ng bida natin. May pumasok na evil plan sa isip niya. Nagpakilala si Makun at nag-abot ng sobrang mahal na alak bilang birthday gift kay Lola, flex lang. Napilitan lang mag-thank you si Lola, kaya napansin agad ni Makun ang bad vibes. Sinabi ni Lola na may family drama sila. Hinila agad ni Wong Jukyong si Makun para ay chismis ang lahat tungkol kay Yi Chen. Grabe ang sinungaling ng lolo mo, kesyo nanakit at nanloko daw si Yi Chen, shock tuloy ang big boss. Pavictim pa si Wong Jigyong na parang wala siyang magagawa. Pero agad humirit na baka pwedeng tumulong si Bossing. Ni-reveal niyang delivery boy pala si Yi Chen sa kumpanya ni Makun. Gulat much. Gustong magpasipsip sa mayamang pamilya, sabi ni Makun, siya na bahala sa lahat. Tumawag agad siya ng tauhan para mag-set up ng Peking delivery sa Wanha Hotel. 15 minuto lang, dumating na sa party venue ang bida natin. Wala siyang kaalam-alam sa patibong. Kinuha ni Yi Chen ang phone niya para sabihing andiyan na ang order ni Boss Makun. May nakakalukong ngiti si Bossing. Pinapasok niya ng diretso si Yi Chen sa mismong party hall. Weirdo para kay Kuya, bawal kaya ang delivery boy sa loob. Pero bigla niyang nakilala ang hotel. Sa kabilang linya, nagngisihan ng malagim sina Makun at ang matandang si Lola Wong. Evil laugh inside. Nag-iba ng boses si Bossing. Pakunwaring pumayag at sinabing maghintay na lang ang driver sa labas para iabot ang order. Amoy red flag. Pumasok pa rin ang bida natin bit-bit ang delivery. Pag-step niya sa loob, nakita niya si Bossing kasama ang Wong family. Boom, trap pala. Sa harap ng madlang people, tinuro ni Makun si Kuya at sumigaw. Hubarin daw ang uniform at ibigay ang badge. Shocked si Yi Chen at nagtanong na parang handang manapak, anong trip ito? Sumingit si Wong Xia. Tinawag pa siyang engget dahil hindi niya daw nakilala ang sariling boss. Nang asar pa ang mukhang palakang si Makun. Kung ayaw niyang maniwala, papatawagin daw niya ang manager na nag-hire sa kanya. At saktong nagring ang phone ni Yi Chen. Manager niya yon, sinasabing fired na siya dahil binangga niya ang presidente, inis ang bida natin. Gusto niya sanang mag-resign ng maayos, pero sinira nila ang trip niya. Wala nang choice, kalmadong hinubad ni Lodi ang jacket niya sa harap ng mga usyosero, tawang-tawa sina Wang Jukyong mag-ama. Lait pa more, tinatanong kung nasaan na ang angas ng bida natin. Pagkahubad ng jacket, chill lang na nagtanong si Yi Chen. Hindi ba raw may expire na ang kontrata ng ahensya ni Makun ngayong taon? Nawindang si Bossing. Paano daw nalaman yun ni Kuya? Pero palusot agad na wala na siyang paki doon. Ngumiti lang ang OP na bida natin. Hindi na daw kailangang pumunta sa Kapitolyo dahil tapos na ang maliligayang araw ng agency niya. Nagwala si Makun sa galit. Feeling sino daw itong si Lodi, sabay flex ng tropa daw niya ang Chief Executive Officer. Dahil sa angas ni Kuya, naubos ang pasensya ni Lola Wong. Lumuhod daw siya agad-agad, pinaratangan pa siyang nanloko at nambugbog sa apo nito. Siya raw ang magpapataw ng parusa sa harap ng madla. Ngumisi lang si Yi Chen at nagtanong, bakit daw siya luluhod? In your dreams, Lola. Pinaalala ng matanda. 3 taon na ang nakakalipas, nangako siyang tatanggapin ng parusa kung may ginawa siyang mali. Hinawakan ng bida natin ang dibdib niya at agree. Buhay pa ang pangako niya, dahil astig siyang lalaki na may paninindigan. Happy na ang mga kontrabida, inutos agad ni Wong Jukyong na ilabas ang pamusong giant dragon ruler ng pamilya.
Wala pang isang saglit, may lumabas na gunbitbit ang isang gintong ruler na may ulo ng dragon, shocked ang mga guests, chika nila paniguradong 3 araw na aray ang aabutin mo dyan. Sa sobrang gigil ni Old Madam Wong, inutos niya kay Wang Jikia na paluin ang main character natin ng 20 beses. Biglang pumagitna ang tatay ni Jia Yao. Siya na raw ang bahala dumisiplina sa manugang niya dahil naging pabaya siya. Pero bago pa siya maka-eksena, biglang sumulpot si Jia at inagaw ang ruler. Siya na raw mismo ang papalo sa asawa niya, the audacity. Titig na titig lang ang bida natin. Niloko at pinagbintangan na nga siya, ngayon gusto pa siyang saktan ng sarili niyang asawa. Naging sarcastic tuloy si Chen na the best talaga ang naging asawa niya, habang nag-inarte lang si Jia. Palusot ng lola mo, bilang asawa, siya lang ang may karapatang manakit dahil nakakahiya raw kung iba pa ang gagawa. Siyempre, hindi bet ni Wang Xiaoyi ang eksenang ito kaya pilit niyang inagaw ang ruler sa nagulat niyang pinsan. Sa sobrang pikon, sumigaw si pinsan na sisirain niya ang gwapong mukha ng bida natin sabay taas ng ruler para humataw. Pero hello, sobrang OP yata ng bida natin na si Yi Chen. Umiwas siya sa huling segundo kaya nga ang pinsan niya. Hindi na nag-aksaya ng oras ang MC natin, isang solidong suntok sa mukha ang pinakawala niya, boom, lipad si Wang Xiao. Nalaglag ang mga panga ng guests. Hindi sila makapaniwalang sinapak lang naman ng manugang ang tagapagmana ng pamilya. Nag-alboroto si Old Madam Wong at sumigaw na maraming big boss doon na pwedeng magpakulong sa kaniya on the spot. Chill lang na dumepensa si MC. Kitang-kita naman daw ng lahat na nauna si Wang Xiao, at nag-self-defense lang siya, do. Bumanat naman ang tatay ni Jia na wala raw siyang isang salita dahil hindi niya tinanggap ang hustisya ng pamilya. Ipinaliwanag naman ng bida natin na tatanggapin sana niya ang parusa. Kung may ginawa talaga siyang mali. Sumigaw ang matanda na niloko niya si Jia at sinaktan ang apo niya, hindi pa ba sapat iyon? Resback ni Yi Chen, 3 taon niyang minahal ang apo nito, at ang tunay na cheater dito ay si Jia Yao na nakipag-check-in kay Fang Chao, spill the tea. Biglang nagmarites ang mga guests tungkol kay Fang Chao at sa chismis na siya talaga ang bet ng pamilya Wong na maging manugang. Sa sobrang panik, nagmakaawa si Jia na huwag maniwala at gumawa ng palusot na nag-meet lang daw sila ni Fang Chao para sa business. Ginisa siya ng bida natin, kailangan ba ng hotel room at bathrobes para sa business meeting? Tamang-tama namang dumating sa party si Fang Chao, shocked ang lahat. Bitbit ang isang birthday gift, feeling inosente siyang lumapit at nagtanong kung ano ang ganap. Tumakbo agad si Jia sa kaniya, pa-victim mode on. Sinabi niyang inaakusahan siya ni Yi Chen na may kabit. Niyakap ng trash guy ang babae at sinabi sa lahat na inosente sila kaya wag daw makinig sa bida natin, yak. Hinamon pa niya si MC na maglabas ng ebidensya, kampanting nabura na niya ang lahat ng pruweba. Bigla siyang nag-change topic para manira. Ibinunyag niyang delivery driver din daw ang bida natin, sinungaling talaga itong si Fang Chao. Sabi niya napakasama raw ng ugali ng driver at tinapon pa ang pagkain kaya binigyan niya ng bad review. Ngiting tagumpay si lolo mo sabay turo kay Makhan dahil mako-confirm daw ng boss ang lahat sa records. Nilabas ni Mako ng phone niya at kinumpirma ang 1-star review na eksaktong sinabi ng rich kid. Agad na nilait ng mga guests ang bida natin, low class daw na naghihiganti lang, mga judgmental. Pero unbothered king si Yi Chen. Tiningnan niya ang dalawa at tinanong kung bakit hindi nila ipaliwanag ang tunay na dahilan kung bakit niya tinapon ang pagkain. Binaliktad na naman siya ni Jia, kesyo hindi raw dedikado sa trabaho at walang diskarte sa pressure. Hindi na napigilan ni MC ang tawa niya. Wala na talaga siyang pag-asa sa babaeng ito. Binalingan niya si Old Madam Wong at tinanong kung may proof ba silang nag-cheat siya. Boom, tahimik ang lahat. Hindi makasagot si Old Madam Wong, habang umiwas naman ng tingin si Jia. Dahil walang mapakita, sinabi ng lola na kalimutan na raw ang cheating issue, pero hindi ang pananakit sa apo niya. Bumanat ang bida natin na naunang umatake si Wang Xiaoyi gamit ang armas kaya pwede niya itong ipapulis. Lalo tuloy nag-usok ang ilong ng lola. Lumalaki na raw ang ulo niya pagkatapos buhayin ng pamilya nila ng 3 taon. Naging kalmado lang si Yi Chen at sinabing palagi niya itong nirerespeto kaya hindi na niya guguluhin ang apo nito. Pagkatapos, nagseryoso ang mukha niya. Isa lang ang hinihiling niya, pirmahan na ang divorce papers nila. Yes, freedom. Nagdrama pa ang matanda na kagustuhan lang daw ng namayapa niyang asawa kaya pinanatili niya ang kasal na ito. Nang marinig ito, muling nagmaritesan ang mga guests tungkol sa chika sa pamilya Wang. Patuloy sa pambubuyo ang lola, number 1 beauty raw sa siyudad ang apo niya kaya hindi siya deserve ni Yi Chen. Hangin ah. Inanunsyo niyang hindi na niya susundin ang huling hiling ng asawa, kaya pinalayas na niya si Yi Chen on the spot. Tuwang-tuwa naman si Wong Jong sa desisyon kaya nagpatawag agad ng waiter para mag-cheers ang lahat, by Toxic Family.
Grabe ang plastika ng mga bisita. Nagpa-party pa para sa pag-kick out sa ating pabuhat na MC, deserve daw ng bruha ang mas better. Ang lala ng chika ng nanay niyang si Suan. 3 taon daw silang magkahiwalay ng kwarto, as in zero action. Sinigaw pa talaga ng lola mo na untouched pa ang anak niya. Lu, na mula sa sobrang hiya si Jiao, pahiya on the spot. Chill lang ang bida natin. Dedma sa public shaming, cold stare lang ang ambag niya sa kalat nila. Naisip tuloy ng ating MC na choice talaga ni Jiao na maging sunod-sunuran sa toxic family niya. Sad boy hours? Kumuha pa siya ng wine at chinika ang ex niya. Congrats daw dahil makakahanap na siya ng ka-level niyang red flag. Ang delulu nitong si Jiao. Feeling main character, sabi ba naman luluhod daw siya para bawiin ang hiwalayan. Shocked si Ya Chen. Bakit siya luluhod yung babae nga ang nag-cheat? Sa sobrang kapal ng mukha nito, tahimik na lang siyang nag-ready ng wine glass. Ang kabakote. Isang saglit lang. Boom saboy sa mukha, sinigawan pa siya na hindi siya worth it. Shocked ang lola mo Jiao, nagwala at sinabing baliw na raw ang ex niya. Slay. Tumakbo pa sa lola niya ang iyakin, kulang pa raw ang hiwalayan para parusahan ang ating savage na MC. Sumepal pa itong si Wong Xiaoyi gamit ang bugbog niyang mukha. Kailangan daw bigyan ng leksyon ang bida natin. Ayun na nga, nag-speech ang lola niyong bida-bida. Sinayang daw ni Ya Chun ang 3 taon ng apo niya. Kaya nagpatulong ang lola sa mga big boss sa party para sirain ng bongga ang buhay ng ating MC. Nagsimula na ang chismisan ng mga bisita sa paandar ng Wang family. Eksag ba masyado? Biglang pumapel si Fang Chao. Ban daw si Ya Chen sa lahat ng hotel sa buong siyudad bilang suporta. Nang-aasar pa ang feelingyero nating extra. Aagawin daw niya ang ex-wife para paluhurin ang MC natin. Tapos sumingit pa si Jong Wei, ban din daw siya sa lahat ng resto, kaloka. Pati si Makhan na ex-boss niya. Nakisaw-saw na rin. Bawal na raw siya maging delivery rider. Pero chill pa rin ang bida natin, nagtanong pa kung may iba pang magpapaban sa kanya. Tumayo rin ang car company CEO, blocklisted din daw siya sa lahat ng bars at clubs. Dahil sa matinding cancel culture na ito, pinaalala ni Wong Xiaoyi na marunong makipagbakbakan si Ya Chen. Baka maging bodyguard pa raw ng mga rich kids, cue the epic music. Natahimik bigla ang mga chismoso, wala kasing kilala sa lahat ng VIPs, pero may biglang sumulpot na seryosong kuya na parang may solusyon sa problema nila. Pak, biglang pumasok ang isang Diyosa na nagpabaliw sa buong party. Namutla ang isang businessman at dali-daling nagsorry kasi hindi niya daw na-welcome agad ang VIP. Naglaway naman itong si Makon. Pinilit si President Wong na ireto siya agad-agad sa magandang dilag. Nasermonan tuloy siya. Hindi man lang daw niya nakilala ang sikat na Vice President ng Hua Chening Group. Si Kun Hongyan pala yan, mga besh. Shocked ang lahat ng malamang VP siya ng ganoon ka-op na kumpanya. Dagdag pa nila, kahit misteryoso ang president ng kumpanya, super lakas na daw ng power ni Kun Hongyan. Nakangisi lang ang bida natin sa gilid, flex niya sa isip niya, kumpanya ko yan, mga tanga. Nilapitan ni Wang Zhang ang Diyosa at sinabing siya lang ang may kilala sa lahat ng mayayaman sa siyudad. Nakangiting aso namang sumang-ayon si Makhan, kaya raw lahat ng rich boys bet na bet siyang makilala. Sinamaan siya ng tingin ng ating VP. Yari, nagpanik at mabilis na nagsorry ang loko sa kanyang sinabi. Pero naglalaway pa rin ang manyak at inisip na may ginawa siyang milagro para umangat. Formal nang humingi ng tulong si Wang Jukyong na sirain si Ya Chen. Imbes na sumagot sa hiling nila, naglabas lang ng lalagyan ng yosi ang lola mo nang walang kareareaksyon. Ang klase lang. Kumuha siya ng isang yosi at astig na inipit ito sa kanyang mga labi. Nagunahan agad ang mga simp maglabas ng lighter. Ganun siya kalakas mga besh. Pero deadma lang siya sa mga uto-uto. Ngumiti siya ng wagas at tinawag ang bida natin palapit sa kanya. Lumapit ang MC natin sa sarili niyang Vice President at tinanong kung anong trip nito. Titig na titig sa mata, pinasindihan ng magandang VP ang yosi niya sa ating bida. Shook to the bones ang mga bisita. Bakit daw niya pinapansin ang outcast, pero savage ang bida natin, wala daw siyang lighter, nagulat tuloy ang lola mo. Nag-init ang ulo ng mga lalaki sa kapal ng mukha ng MC na tanggihan ang Diyosa ng bayan, tumayo bigla si Kim Hongyan at nilapitan ang mukhaan ng ating bida para ayusin ang gulo. Tinanong niya ang pangalan nito, pero nagpa-cute at nagmaang-maangan lang ang ating op na MC. Sarcastic na sumagot ang bida natin, bingi ba siya at hindi narinig ang pangalan niya? Pabibong ipagtatanggol sana ni Wang Jukyong si ate girl, pero pinatigil niya ito gamit ang isang kamay. Lumapit siya kay Yen at sinabing bibigyan niya ito ng chance, gawa lang ng apelyido niya. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa, at inalok maging personal bodyguard niya.
Siyempre, nagsimula ng magtsismisan ang mga bisita kung bet ba ng powerful madam na ito ang ating bida. Sa gilid, selos na selos si Jay Yao habang nanunood. Nakahanap naman ng buwelo si Wang Zhang para itanong kay Kun Hongyin ang buong pangalan ng bagong president. Umiwas sa tanong si ate girl, sabi niya gusto daw muna maging low-key ng boss niya. Nagets ng bida natin na wala itong ka-idea kung sino siya, kaya tinanong niya kung paano siya tutulungan ito. Confident na ngumiti ang lola mo, aayusin daw niya ang gulo kung luluhod ito at mag-so sorry. Tapos, inalok siyang maging bodyguard na may sweldong 200,000 kada taon. Nagselos ng malala si Jeyo at nagsumbong sa lola na kinakalaban sila ni Qin Hongyan. Pero sabi naman ng matriarch, napakatalino daw ng babaeng ito kaya nasa mataas siyang pwesto. Siya yung tipong hindi mang-aaway ng walang rason, at kering-kering niyang paibigin ang kahit na sinong lalaki sa paligid niya. Sa alok na ito, seryosong tiningnan lang siya ng bida natin, at diretsahang humindi sa kanya. Shock na shock si Gio sa isinagot niya, hindi magets kung bakit ito tatanggi. Uminit din ang ulo ni Kun Hongyan dahil napahiya in public, kaya hinamon niya itong ulitin ang sinabi niya. Tinitigan siya pabalik ng bida natin nang walang halong takot. Pagkatapos, lumapit siya ng konti sa tenga nito at seryosong inulit na pas siya sa alok ng mayabang na babae. Dahil sa lapit at angas ng binata, natameme at nag-blush ng malala ang powerful madam. Naasar si Wang Zhang sa eksena, pero palusot ni Yachen, lumapit lang siya para mas rinig ang sagot niya. Pulang-pula sa galit, sinabihan ni Kun Hongyan ang bida natin na ang tapang daw nitong kalabanin siya. Dito na siya humarap sa lola at sinabing susuportahan niya ang Wong family para pabagsakin si Yachen. Tuwang-tuwa sina Jia Yao at ang mga bisita, tapos na ang maliligayang araw ng bida natin sa siyudad. Tinanong tuloy siya ng bida natin kung personal ba ito o desisyon ng buong Hua Chening Group. Pinaramdam niyang vice president lang si ate girl at walang karapatang magsalita para sa buong kumpanya, ouch. Nagbulungan ang mga bisita, agree silang hindi niya kayang gumawa ng ganoon kalaking desisyon mag-isa, dahil dito, biglang gumawa ng palusot si Kun Hongyan on the spot, Flynex na jowa daw niya ang bago at mysterious president ng kumpanya, Delulumoch. Naloka si Yachen, kailan pa daw siya naging jowa ng babaeng ito. Binara niya agad ang kasinungalingan nito, pero inulit pa rin ng lola mo ng buong tapang para marinig ng lahat. Naniwala naman agad ang mga bisita at inokray ang bida natin sa pambabangga sa madam na ito. Tuwang-tuwa na si Wang Jukong, feeling niya pasok na sa banga ang 70 milyon na pondo para sa kanila. Nagpa-cute pa si Kun Hongyan, ipag-keep secret daw ang relasyon nila para i-protect ang privacy nila, sus. Napangisi na lang ang bida natin, halatang takot mabisto ang gawa-gawa niyang kwento. Napansin ni ate girl ang ngisi niya at inis na nagtanong kung anong nakakatawa. Naisip lang ng bida natin, gwapo at mayaman nga ang president, pero hindi talaga niya type ang babaeng ito. Push pa rin si Qin Hongyan sa kasinungalingan, in love daw ang president at nirenta pa ang isang isla para sa kanya. Napanganga ang ating bida sa kwento niya, pero hinayaan na lang na maging delulo si ate girl. Kaya humarap siya kay Jia Yao at sinabing time na para pumunta sa registry office at tapusin ang divorce nila. Pinigilan sila ni Wang Shawi, magstay muna daw sa anniversary banquet bago sila tuluyang maglaho sa siyudad. Pinuri pa ng pinsan si Makhan sa pamamahiya kay Yachen kanina, sayang daw at hindi na video ng ex-boss. Pagkarinig nito, nag-apoy sa galit ang mga mata ng bida natin, kailangang magbayad ni Makhan sa ginawa niya. Nilabas niya ang phone niya at may tinawagan sa harap ng lahat, walang paki kung sino pang nanonood. Sa kabilang linya, tinawag siyang third young master, at nagtanong siya tungkol sa CEO ng Tuan-Tuan, walang patumpik-tumpik, inutos ni Yachen na bawiin agad ang lisensya ng delivery agency sa siyudad. Kinumpirma naman ng kausap niya na gagawin ng CEO ang lahat mamit lang ang lolo ng bida natin. Kaya sabi ng bida, mag-aayos siya ng dinner para sa kanya as reward sa magandang trabaho. Pagkababa niya ng phone, sobrang tahimik ng buong hall at nakatitig lang ang lahat sa kanya. Biglang tumawa ng malakas si Wong Sawi, feeling sino daw ba si Yachen para manakot ng ganun. Nakiasar din si Makhan, hindi daw sila naniniwala sa acting ng bida, tinawag pang matandang magsasaka ang lolo niya, at masyado daw bilyonaryo ang CEO para pansinin sila, grabe. Tahimik lang na nanunood si Kun Hongyan, halatang naghihinala habang mas umiinit ang tensyon sa ballroom. Eksakto, tumunog ang phone ni Makon at tuwang-tuwa ang loko, akala niya tatawag si CEO Wu para i-renew ang kontrata, pero pagkasagot niya ng phone, boom. Sinabi ng malamig na boses sa kabilang linya na tanggal na ang lisensya ng ahensya niya, as in now na. Namutla bigla ang ex-boss. Tagaktak ang malamig na pawis sa mukha niya dahil sa nakakashock na balita. Taranta mode ang kuya mo.
Tumingin siya sa mga bisita at naisip na bawal siyang mapahiya sa harap ng mga VIP, kaya ang loko, nag-umpisang magsalita ng malakas, nag-feeling at nag-imbento sa lahat na narinew daw ang kontrata ng 8 million, habang sinisante na siya sa phone pilit na nag-aaya si Makha ng inuman para mag-celebrate. Nagbabay pa ang lolo mo. Nangako pa ng magandang collab, kahit minumura na siya at tinatawag na baliw ng CEO sa kabilang linya. Sabay baba ng phone sabay tawang peke, pero basang-basa ng bida natin ang sablay na acting niya. Humarap pa si Mikan sa mga bisita, kapalmoks na sinabing close deal na raw talaga ang usapan. Dahil sa good news, nag-toast si Wang Xiaoyi, at ininom ng sinungaling ang alak na may halong mapapait na luha. Pero napansin ni Chen ang iyak nito at napangiti, legit na gumana ang plano niya. Nagtaka ang Vice President sa luha at nagtanong kung okay lang siya. Pero palusot ng loko, masyado lang daw matapang ang alak kaya siya nabulunan. Dito na nag-cross arms ang ating bida at diretsahang tinanong kung bakit di na lang niya aminin na nawalan siya ng ahensya. Dahil buko na, nanggigil si Makun. Sumigaw siyang kinuha raw ng headquarters ang pwesto at wala raw itong kinalaman sa ating bida. Deadma lang ang bida natin sa paratang, chill lang niyang sinabi na hindi siya makikipagtalo dahil alam niya ang totoo. Pawisang pawis na si Makun, pero duda ang mga bisita kung may ibubuga ba talaga ang isang pabigat na manugang para magpabagsak ng ahensya. Pero napaisip si Kun Hong Yin, nagtatakang nakatitig sa bida natin kung isa ba talaga siyang OP na big boss. Agad namang pumagit na si Gio para pakalmahin ang lahat. Sinasabing ang ex-husband niya ay isang probinsyanong walang kahit anong koneksyon. Tuloy-tuloy pa rin ang panglalait niya, sabi niya kung may kilala itong mga VIP, hindi sana ito magpapaapi na parang aso. Umagri naman si Lola habang natatawa. Imposible raw kasi magtiis ang mga spoiled na young master sa ganitong hirap. Para bumango ulit ang pangalan, nag-flex si Maku ng super mamahaling alak, pero na-interrupt siya ng mga waiter para sa dinner. Pagkakita sa eksena, na-realize ng bida natin kung gaano kamukhang pera ang pamilya, kaya gets na niya kung bakit siya tinraidor. Sakto namang nag-announce ang head chef na start na ang banquet kaya pinapunta na ang lahat sa main hall. Habang naglalakad, bumulong si Gia na tapusin muna ang dinner bago i-finalize ang divorce para hindi raw masira ang party. Dahil no choice, mag-isang umupo ang bida natin sa likurang table, chill na naghihintay matapos kumain ang lahat. Biglang naginarte ang katabing babae dahil lang nagkadikit ang kutsara nila, diring-diri sa bida natin. Deadma lang si Chen sa arte at napansin na pepia soup ang sineserve, na sikat pampalaki ng mga assets. Sabay tingin ng mapangasar at sinabing hindi na nito kailangan noon, kaya nanggigil ang babae. Galit na tumayo ang babae, pero tiningnan lang ng bida natin ang malaki niyang assets, na parang sinasabing sapat na yan. Dahil dito, biglang nag-iba ng ihip ang babae at inalok na lang ang sabaw, kunwari walang nangyari, pero inis na inis dahil hindi man lang tumingin sa mukha niya ang bida nating board na humihigop ng sabaw. Maya-maya, tumakbo siya kay Lola para magsumbong, bawal daw sanang kumain si Chen dun. Keso wala man lang daw dalang regalo ang pabigat na manugang, kaya wala siyang karapatang maki-party. Tuloy pa rin sa pag-iinarte ang lola mo. Kailangan daw nilang panindigan ang divorce after kumain, pero panay parinig na 18th birthday tapos walang dalang regalo ang bida. Tahimik lang na nakikinig ang bida natin sa mga hanash nila, iniisip na kung hindi dahil sa utos ng matriarch na bawal ang divorce ng 3 taon matagal na sanang palpak ang misyon niya. Kaya low-key thankful pa siya sa weirdong rule na yun. At dahil aalis na siya sa pamilya ngayong araw, nag-decide si Yaen na magbigay ng regalo at nilabas ang phone niya. Tinawagan ang tauhan para magpadala ng regalo sa hotel ASAP. Pagkakita sa kanya, nang asar si Jia Yao, tinanong kung nahanap na ba niya ang konsensya niya sa basurahan, at pa-VIP na sinabing hinding-hindi tatanggapin ng Wong family ang kahit anong chipipe na basurang ipapadala niya sa harap ng lahat. Tuloy lang sa pang-okray ang asawa niya. Sinabihang tigilan na ang pagpapahiya sa sarili dahil palamunin lang siya. Nag-alok pa siyang ibibili siya ng matinong regalo para may maibigay kunwari sa lola para lang di mapahiya. Pero chill na kumakain lang ang bida natin, deadma sa bunganga niya. Gigil na gigil si ate mo girl. Sisigaw na sana kung bingi ba siya, pero deadma lang ang bida natin at patuloy sa paglamon. Makalipas ang 10 minutes, isang chill na delivery rider in yellow helmet ang biglang sumingit sa super fashion na hotel lobby. Out of place ang kuya niyo sa dami ng yayamanin, habang hinahanap kung kaninong ibibigay ang urgent parcel. Hinarang agad siya ng bouncer. Private party raw kasi at bawal ang rando, pero pilit na nag-explain si Kuya Ryder na may ide-deliver lang siyang birthday gift, tapos sibat na raw siya agad. Dahil sa tensyon, medyo lost si Kuya Ryder kaya magalang siyang nagtanong kung sino ang may birthday para maiabot na ang parcel. Tumayo naman si Xiaoyi dahil akala niya ayuda.
Kwento ni Ryder, may nakasalubong siyang naka Rolls Royce na nag-abot ng $500 para i-rush ang package. Pagkarinig pa lang ng magic word na Rolls Royce, feelingero agad itong epal na pinsan. Akala niya big shot ang nagpadala para kay Lola kaya matakaw na inabot ang package mula kay Ryder. Super shocked at curious ang lahat kung anong pasabog ang laman ng box na pinadala ng isang milyonaryo. Dahan-dahang binuksan ni Shawi ang box, excited na maka-jackpot ng bonggang yaman. Pagkabukas ng takip, isang nakakabulag na green light ang sumabog sa paningin nila. Pinagpawisan ng malagkit si Koya. Literal na shock siya nang makita ang isang super rare na ice jade na grabe ang presyo. Nalaglag ang panga ni Shawi. Sumigaw siya para ipagmalaki sa lahat na ang flawless jade na ito ay worth at least 10 million. Dahil dito, nag-umpisa na ang tsismisan ng mga bisita. Hindi sila makapaniwalang isang simpleng rider ang nagdala nito, at nag-isip kung sinong sugar daddy ang nagpadala. Habang wild na ang lahat, ang bida natin? Ayun, chill na lumalamon na parang walang pakialam sa gulo. Na-hypnotize silang lahat sa ganda ng bracelet. Tinanong nila si Lola Wong kung sinong galanteng nilalang ang nagpadala nito. Kaso, nga rin si Lola. Aminado siyang wala siyang kilalang ganyang kayaman at ka-mysterious para magbigay ng ganitong gift. Bilib na bilib din si Kim Hongyan sa kinang ng jade, at nakisali sa hulaan kung kanino galing ang limpak-limpak na yaman na ito. Maya-maya lang, biglang sinapian ng ka-OA yan ang Vice President. Nag-assume agad ang lola mo na baka isa sa mga mayayamang stalker niya ang nagpadala nito. Sobrang deluluna niya. Feeling niya dahil sa ganda niya, napagastos ng millions ang isang young master para lang mapa-fall siya. Sa kabilang banda, nagyabang na rin si Wong Jukong. Secret admirer daw ng anak niya ang nagpadala ng bonggang package na ito. Dahil sa delulu moments nila, nag-congratulate pa ang mga Eko-sera. Sure na sure silang may papasok na bilyonaryong manugang sa pamilya. Tawang-tawa lang sa isip ang bida natin sa kawirduhan nila. Naisip niyang mas gusto pa nilang mag-imbento ng kwento kesa araminin siya ang tunay na bumili ng sikat na alahas. Nagpunas siya ng bibig, tumayo ng cool, at tinanong ang asawa kung tapos na ba itong kumain para makasibat na sila. Walang paligoy-ligoy na sinabi ni Ya Chen na nai-deliver na niya ang promised gift. Ang demand niya, diretso na sa munisipyo para sa divorce paper. Lumaki ang mata ni Zhao sa pagkalito. Paano daw magbibigay ng gift buong gabi lang naman itong nakaupo at walang ginawa, kaya walang paki na itinuro ng bida ang lola niya. Ni-reveal niya sa harap ng lahat na ang $10 million bracelet na iyon ay galing sa kanya. Agad namang nanuro pabalik itong epal na si Shawi sa mukha ng bida natin. Sumigaw ito na ang kapal daw ng mukha niya. Kahit after 1,000 years, hindi raw siya magkaka-budget para doon, tuloy lang sa pagka-OA ang pinsan. Sinabihan pa si Jiayao na wag hayaang magpahiya ang asawa niya. Galing daw yun sa isang rich kid na patay sa kanya. Sa inis ng asawa, padabog niyang hinila paalis ang binata. Gusto na raw niyang tapusin ito sa registry office. Hindi na raw niya carry maging asawa ng isang pabuhat kahit isang segundo pa. Bago sumibat, binigyan ni Ya Chen ng seryosong tingin ang matanda. Ang bracelet na raw ang parting gift niya para sa 3 taon nilang pagsasama. Deadma ang lola sa pa-main character moment niya. Sinigawan pa siya na lumayas na dahil walking red flag daw siya sa Wang clan. Bigla namang sumulpot itong si Shawi na may pa-villain face pa. Inutusan ng ex-bayaw niya na mag-book na ng ticket at mag-evaporate sa Yanzhou pagkapirma sa divorce papers. Pero unbothered ang bida natin. Cool niyang sinabi na buhay niya ito at walang makakapigil kung saan man siya mag-check-in. Ilang saglit lang, nag-aabang siya ng masasakyan sa gilid ng biglang may humarurot na luxury car para mambuisit for the last time. Sa loob ng kotse, todong ngisi ang kontrabidang si Fang Chiaya katabi ang ex-wife. Sabi pa niya, bawal daw hampas lupa sa BMW at magbike na lang daw siya. Sabay tawa ng malakas ang bagong kabit. Hihintayin na lang daw nila siya sa entrance ng munisipyo, sabay iwan sa bida nating mukhang kawawa sa kalsada. Imbes na ma-stress sa drama, pumara na lang ng taxi si Ya Chen papuntang Civil Affairs Office para tapusin na ang lahat. Pagdating mismo doon, pasok agad sa mediation room na kasing lamig ng relasyon nila. Mabilis ang proseso lang ito. Ilang minuto lang, hawak na ang red certificates. Boom, putol na ang sumpa. Hawak ang papel, parang nakawala sa hawla si kuya. Pagkalipas ng 3 taon, goodbye sa sumpa ng live-in son-in-law. Pero bago pa maka-exit doon, epal na sumulpot si Fang Xiao para mang-asar. Evolve daw from useless son-in-law to abandoned ex-husband. Deadma lang ang bida natin sa pambuburaot. Sinabi lang niyang tapos na siya sa babaeng yan, tapos isang epic walkout. Music. Gigil na gigil si Zhao sa pang-isnob. Sigaw pa rin siya sa kalsada, tinatawag na basura ang bida natin.
Pagkasakay niya ng taxi, sumakay din ang bruha sa kanyang luxury car habang umuusok sa inis. Inutusan agad si Fang Xiao na sundan ng taxi para masigurong lalayas na ang bida. Todong ngisi ang kabit habang sumusunod. Sure na sure siyang sa train station ang bagsak ni Ya Chen para tumakas. Akala nila, dahil kinansela ang lahat ng pera niya, wala nang choice si kuya kundi umuwi. Pero biglang kinabahan si Jia Yao sa passenger seat. Naalala niya ang cool na mukha ng ex, feeling niya may malaking plot twist na mangyayari. Biglang napakunot noo si Fang Xiao. Hindi kasi papuntang train station o bus terminal ang ruta ng taxi. Nagtanong si ex-wife kung pa-airport ba, pero umiling ang driver, papunta pala ito diretso sa yayamaning district ng XH. Napakagat kuko tuloy si ate, nagpanik kung mag-i-stay ba ang bida. Pinakalma naman siya ni Fang Xiao, baka raw naghahanap lang ng mumurahing motel ang kawawa, imposible raw makakuha ng kwarto dahil sa blacklist nila. 10 minuto ang lumipas, huminto ang taxi sa Sosi na Four Seasons Hotel sa Westlake, shocked ang dalawa. Pagkakita kay bida na pumasok, nang asar pa rin si Fang Xiao, nag-apply lang daw sigurong waiter o janitor ang mokong. Nang gagalaiti si Jia Yao sa kapal ng mukha niya. Ban na nga siya magtrabaho sa siyudad tapos andito pa. Para ipahiya ang bida ng bongga, tinawagan ng kabit ang kakilalang manager sa hotel para i-set up ang trap. Inutusan niya ang manager na huwag tatanggapin sa trabaho si Ya Chun. Feeling niya wawasakin niya ang buhay ng bida. Pero biglang namutla ang kabit sa sagot ng manager. Nataranta tuloy si Gio, pagkababa ng phone, sinabi niyang na-check na lahat, music. Wala raw nag-apply ng trabaho doon. Napaisip tuloy ang dalawang tsismosa kung bakit siya nandun. Dahil sa misteryong ito, nanlaki ang mata ni Fang Chia, paano kung hindi siya mag-apply, kundi mag-check-in bilang VIP. Humalakhak agad si ex-wife. Imposible raw iyon dahil 8,000 ang isang gabi doon. Limas na nga ang cards ng bida at barya na lang ang natira. Pero hindi mapakali ang kabit, kaya pumasok siya sa hotel para diretsuhang magmarites sa manager. Pagdating sa lobby, sumabog ang plot twist. Nag-check-in nga si Yao Chen at fully paid para sa 7 araw. Pagkarinig nito, lagpak ang panga ng dalawang kontrabida. Computed nilang aabot ng 50,000 yon at hindi makapaniwalang may ganoong pera ang basura. Agad namang bintangan ng inggiterong si Fang Chiao na nangupit lang daw sa grocery at dog food ang bida. Pero sumingit ang receptionist nang nakangiti. May mali daw, kasi hindi normal na kwarto ang kinuha ng bida, kundi presidential suite. Boom, isang atomic bomb ng katotohanan ang sumampal sa kanila. Sabay silang napasigaw sa gulat, halos malaglag ang puso. Tagaktak ang pawis ni Fang Xiao habang nagko-compute, 80,000 per night, kaya lagpas kalahating milyon ang binayad ng bida. Namumutla siyang nagtanong kay Gio, sure ba talaga siyang nakaipon ng kalahating milyon ng ex niya? Sa pagkupit lang ng sukli ng pandesal, kasi girl, hindi nag-add up ang math.